sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen. Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid. Welcome once again to our Midweek Bible Study. North, East, West, South. At tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa Kanyang katapatan sa atin. Sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng mga ganito pong pagkakataon na makarinig ng Kanyang magandang balita. Hindi lang po magandang balita, kundi mabuting balita. So, mga kapatid, gaya ng dati, tayo muna po yung manalangin. Ano ha? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ang Diyos. O Diyos naming dakila at mapagmahal, tunay ka sa iyong mga pangako na kailanman hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa mga ganitong pagkakataon. Mga salita mo ay palagian naming naririnig at napapag-aralan. Lord, muli sa gabing ito, dalangin namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu upang siyang magbigay ng pangunawa sa amin sa bawat salitang aming madidinig. Tunay nga po na wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kulang ang aming kaalaman, kaisipan para maabot namin ang iyong mga salita. Lord, tinataas ko rin po sa iyo ang mga gagamitin mo sa gabing ito mula sa music ministry, sa Comfy Band, hiligit sa lahat,
sa anak mong gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita. Ama, maluwalhati nawa ang iyong pangalan sa gabing ito. Sa iyo ang pinakamataas na kapurihan, kadakilaan, at kaluwalhatian. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So mga kapatid, gaya ng dati, habang nag-aantay pa tayo sa mga kapatid natin na maglalagin, tayo muna po ay mag-relax, makinig ng mga original songs na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Let's sit back and enjoy listening. O aking Diyos, nalalaki ka nang mapupugtunan ang aking hininga. Ako'y dumaing, nilingap mo at binigyan ng pag-asa. Tutupin ko pangako sa'yo, O Yahweh. Handog ko sa'yo pasasalamat sa awit kong ito. O aking Diyos, naalala kita nang mapupugtunan ang aking hininga. Ako'y dumaing, nilingap mo, binigyan ng pag-asa. Tutupin ko pangako sa'yo, O Yahweh. Handog ko sa'yo pasasalamat sa awit kong ito. Mahal kita, O Yahweh, mahal kita. Tutupin ko pangako sa'yo, O Yahweh. Mahal kita, O Yahweh, mahal kita. Tutupin ko pangako sa'yo, O Yahweh. Tutupin ko pangako sa'yo, O Yahweh.
mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago. Dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Ang buhay kong ito, aking Panginoon, kailanman hindi magbabago. Salamat sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi Ikaw ang una at huli sa buhay ko, Jesus. Ikaw ang una at huli sa buhay ko, Panginoon. Wala nang ibang mamahalin kundi ikaw, Jesus. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Sikatin na una kinaudi, dito'y biyak ko, Apo Diyos. Sikatin na una kinaudi, dito'y biyak ko, Apo Diyos. Awanen sa bali nga ay ayaten, no di sika, Jesus. Sikati na una kinaudi, dito'y biyag ko. Una sa puso ko, una sa buhay ko, huling hiningay iaalay sa'yo, Panginoon. Una
ket ko kengka. Huling hiningay, iaalay sa'yo. Ano ang tao, Panginoon, na pilit mong pinapansin, tulad ng ulap na tangay ng hangin. Ano ang tao, Panginoon, na pilit mong pinapansin, tulad ng luntiang damo na tangay ng hangin. Nilikha po katulad mo ang tao. Minahal, nilingap mo ako. Nilingap mo katulad mo ang tao. Minahal, nilingap mo ako. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan, sa ating paligid hawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan, sa ating paligid tawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng
Isa labing di mapigil. Puno-puno ng pag-ibig ng Diyos. Halina, halina, halina kapatid, mawin tayo kay Jesus. Halina, halina, halina kapatid, mawin tayo kay Jesus. Susulyak-sulyak, titingin-tingin, may mga ngiti sa labing di mapigil. Puno-puno ng pag-ibig ng Diyos. Punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Okay, thank you Lord sa mga magagandang awitin. Ano ha? Sinabayan po ba natin? Dapat every time na sa ganitong pagkakataon, kasabayan po natin. Kasi gagamitin po yan sa ating mga praise and worship. So in advance, we're familiar with the lyrics, we're familiar with the tune. Ano ha? Okay, thank you Lord, thank you Jesus. Okay, again, patuloy po naming nire-remind kayo ng ating YouTube channel. Ano ha? At i-share po natin yan. Ganito po ang makikita natin sa pag na-reach natin yung ating YouTube channel. Ano, ha? Mga playlist po, mga comfy music, special events, outreaches in Metro Manila, at saka mga gatherings and fellowship. And of course, mga highlight ng seminar natin. Ano, ha? Napakasarap gunitain. Di lang mo basta magugunita, makikita natin visually. Ano ha? At sa yung mga those were the good old days, good naman talaga sapagkat ito yung ating pagtitipon, gathering with our brethren, celebrating, ano ha? Yan. Kaya atin pong buksan ang ating YouTube channel, mga kapatid. At i-share din po, mga kapatid. Okay. Huwag po natin kalimutan ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. It's July 26, 2023. Happy birthday. Uy! Kilala ko to, mga kapatid. Kilala natin lahat ito. Walang iba kundi ang ating kapatid na si Brother Ali Bernardo. Happy birthday, bro. Yan. And of course, yung ating kapatid from Baguio, si Sister Rose Orpilia. Ito pa, Sister Mary Ann Hortaleza. Happy birthday, sis. And Sister Diding Madeha. Sis, happy birthday. At Sister Kat Rakusa. Yan. At si Brother Stephen Kawilan. Happy birthday, bro. Aba, ito ipamangkin ko itong susunod. Si Sister MJ Belmonte. Happy birthday. At si Brother Michael Oliveros. Happy birthday, bro. And Sister Blessy Ignacio. Happy birthday, kapatid. And of course, happy anniversary kay Brother John and Sister Jennifer Layog. Amen. Thank you, Lord. Ano, ha? Yan. At of course, this is si Brother Rani and Sister Sally Cruz. Nasa Amerika pa ito mga ito, di ba? Mga happy birthday, kapatid. Malayo man, malapit din. Happy anniversary, mga kapatid, and happy birthday, and enjoy your day. Thank you, Lord. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Yes,
happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Ha? Thank you, Lord. Ito na. Let us prepare ourselves. Tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay. At kung sino pa yung pwedeng makontak natin, share itong ating Bible study for tonight. At tayo magsisimula ng magpuri sa ating Panginoong Diyos. Ano, ha? So, tayo na po at let's welcome our brothers and sisters, the Comfy Music Ministry. Yan. Hello po mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay at nanonood. Ayan, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Halina po tayo at sumamba po tayo. Magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Kaya lahat po nasa kanilang mga tahanan o ikaw man ay nagbabiyahe sa ngayon, sumabay po kayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. All my being, praise His holy name. And do not forget how kind He is. He forgives all my sins, heals all my diseases, and keeps me from the grave, and blesses me with love and mercy. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya utusan natin ang ating mga kaluluwa na magpuri sa Diyos. Kaya awit tayo mga ngayon, mga kapatid. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y galak na galak sa iyo, Panginoon. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang dalon ng pagpapala, bilang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang dalon ng pagpapala, bilang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo.
Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa pagbibigay niyo palagi sa amin ng pagkakataon na masumpungan namin ang iyong mga salita na nagbibigay ng buhay, kalakasan sa aming lahat. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking guguntain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Walang ibang laman ang aking puso. Laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso. Laging sinasambit ng aking labi.
ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, sa pag-ibig mo, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, sa pag-ibig mo. Oh, great God. Hallelujah. Kay buti mo sa amin, O Diyos, wala kang katulad. Habang mabuti mo, Diyos, dakila ka, O Diyos, sinasamba ka namin, aming Diyos, Panginoon namin lahat. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory to God. Salamat sa ating comfy music ministry. So ito na ang ating pinakahihintay na sandali. Sa pagpapatuloy ng ating series, Prayer in every Old Testament book of the Bible. Tuloy-tuloy po tayo. Ngayon hindi tayo nasa Psalms na, mga kapatid. Second, na nasa Salmo na tayo. At sa gabing ito, ang gagamitin pong ating kapatid, let's pray for her, sa kanyang pagpapahayag. Tatawagin na po natin ating kapatid na si Sister Nene Awang. Let's welcome our sister. Thank you, Lord. Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating Wednesday Bible Study. Uno po, nagpupuri ako at nagpapasalamat kay Lord sa privilege na makashare muli ng kanyang salita. Ito pong salita ay hango po sa Psalm 4. Para po itong yung sequel nung Psalm 22 na sinyer po ni Pastor Rafi nung last Wednesday. Pero bago po ang lahat, pahintulutan niyo po akong manalangin muna.
Ma, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, salamat po Lord na acknowledge namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. At salamat Lord sa pagsama ng inyong Espiritu Santo, magbubukas ng aming puso at kaisipan at magbibigay ng pangunawa sa amin sa aming pag-aaral na ito. Salamat Ama na sa aming kawalan, kayo po ang pumupuno. Salamat din po Lord na sa lahat ng gagawin namin, mabigyang karangalan ng inyong pangalan. Muli Lord, lahat ng papuri, pasasalamat, paglulahati at pagdakila ay para sa iyo lamang Lord sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you Lord. Ito pong awit na Psalm 4, alam nyo, honestly po mga kapatid, sa tagal-tagal ko po nag-aaral ng salita, ito po yung medyo natagalan po akong gumawa ng lesson kasi yung mga author po, yung King James Version, New King James Version, may kanya-kanya po silang pagsalansan nung na ito, nung salmo na ito. Kasi ito ay tungkol kay David po, nung siya ay nakakaranas po ng mga slanderous threats yon sa mga tao sa paligid niya. Kaya anuhan ko po, na ito ay isang panalangin ng isang bukas ang puso at kaisipan na alam niyang ang Diyos ay nakikinig sa kanya at siya naman ay nakikinig din sa Diyos. Kaya sa New King James Version po, ang title kasi ay The Safety of the Faithful. Tapos doon naman po sa yung another King James Version, may nakalagay po UKJV. Po ito hinati sa tatlo. Una po, David prays for audience. Siyempre, ang audience na gusto niya ay si Lord. Then number 2, he reproves and exhorts his enemies. Then number 3, man's happiness is in God's favor. Pero bago po natin, yung lesson natin, meron po mga term na ginamit dito na nais ko pong tingnan natin. Yung word na neginot, N-E-G-I-N-O-T-H. Ito po ay isang Hebrew word na ang ibig sabihin ay makikita natin niya sa title nitong salmo. Songs with instrumental accompaniment found in the titles of ito nga, Psalm 4, Psalm 6, Psalm 54, Psalm 55, Psalm 67, and Psalm 76. Rendered string instruments. So habang nire-recite po ito ay merong kasamang accompaniment na string instruments. Sa Habakuk 3:19 din po matatagpuan. It denotes all kinds of string instrument as the harp, psaltery, viol, etc. Tapos meron po sinasabi kasi, may dalawa po ako nakita. Pag sinabing chief musician, capital M po yung musician, sabi nila si Lord, no, ang chief musician dito. Sabi naman po dito sa version na ito, siya yung leader ng part of the temple choir which played on string instruments. Yan. Parang band leader po siya. Pero pag sinabi natin chief musician, siyempre si Lord yun kasi ang music naman ang gagaling sa kanya, di po ba mga kapatid? Kaya ini-imagine ko nga po kung paano ito kinakanta nila tapos nire-recite din at the same time yung merong accompaniment, no? Kaya ito po ang Psalm 4. Ango po to sa Amplified Version, Classic Version. Kasi yung Classic Version, kaya ko po siya gusto, meron siya naka-enclose para madaling maintindihan yung sinasabi niyang verse. Kaya, i-quote ko rin po yung open and close parenthesis. Sabi dito ng psalmist, si David po ito ang author niya. Answer me when I call, O God of my righteousness. Tapos naka-enclose po yung righteousness, ang kahulugan ay uprightness, justice, and right standing with you, kay Lord. Sabi niya, you have freed me when I was hemmed in and enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer. O you sons of men, how long will you turn my honor and glory into shame? How long will you love vanity and futility and seek after lies? Tapos nag-pause po siya. Naka-enclose na naman. Pause and calmly think of that. So, ibig sabihin, pag-isipan natin yung sinabi ni David dun sa verse na yon. But I know that the Lord has set apart for himself. Tapos yung set apart, open parenthesis naman, and given distinction to. Nag-set apart ang ibig sabihin po. Him who is godly. Tapos enclose na naman po, the man of loving kindness. Pag sinabing godly. And then, the next verse says, the Lord listens and heeds when I call to him. Be angry. Tapos alam niyo nakakatuwa yung na ito.
version na ito, yung be angry or stand in awe and sin not. Sabi niya, commune with your own hearts upon your beds and be silent. Naka-enclose naman niya, sorry for the things you say in your hearts. Tapos another pause after the verse, pause and calmly think about that. Sa Ephesians 4:26, offer just and right sacrifices. Sabi niya, trust, and naka-enclose, lean on and be confident in the Lord. Many say, oh, that we might see some good. Lift up the light of your countenance upon us, O Lord. You have put more joy and rejoicing in my heart than, nakalagay, naka-enclose, they know, when their wheat and new wine have yielded abundantly. In peace I will both lie down and sleep, for you, Lord, alone make me dwell in safety and confident trust. So ano po ang sinasabi sa atin? Ako po every time I read yung nag-aaral po ako, yung personal na natututunan ko po dito sa Psalms na ito. So yung kanina neginot na kita na natin. Tapos yung sela naman po, ang sabi po, ang sela ay isang musical term which occurs 73 times in the Psalms and is found also in Habakkuk 3, verse 3, verse 9, and verse 13. It usually occurs at the end of a period or apostrophe, but sometimes at the end of a clause. This difficult word, sabi nila, it is now generally believed was a direction for a meditative pause in the singing of a psalm, during which perhaps there was an instrumental interlude. So may kasama po, pag nag-pause, mayroon pang yung parang, yung Brother Arnold, yung interlude, may musical na nagpi-play lang, no? Oo, in between. So, ito po ang natutunan ko. Puro M naman po itong natutunan ko kasi ang unang nakita ko dito yung mercy. Sabi ni David dito, be merciful to me, O God. Alam nyo ba na yan ay matatagpuan natin nga sa Matthew 27, verse 46, when Jesus said, my God, why hast thou forsaken me? Yung sinabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. So, nadasal po yan ni David kasi nga maraming tumutugi sa kanya tapos sinasabihan siya ng pinuput siya to shame yung honor niya at saka glory. So, yun ang number 1 na nakita ko po, yung mercy ng Diyos. Ayan. Pangalawa, yung mockery of some men. Hindi din po yan nalilingid kay Lord. Kaya nga sa number 3, nilagay ko the move of God in the life of His children. Di ba sabi niya, I have set apart people who are godly. So yung move ni Lord, no, ang number 3 po. Tapos number 4, yung ang sela. So ano yung sela? Yung moments of meditation. Pag-isipan nga natin, bakit nga ba may mga tao na gano'n they are trying to put to shame mga people of God na gumagawa ka na ng mabuti. Naalala ko si Pablo dun sa 2 Corinthians 6, sabi dun sa kanya ng mga tao, sabi niya, people treated us as liars though we tell the truth. Tapos tinitreat nila kami like rabbis. Pero sabi niya, marami kaming napayaman dahil sa pagpipreach ng gospel. So yun po, no, at kagaya din ng ating Panginoon, di ba? He made Himself poor so that we will be rich. Pero anong ginawa sa kanya in spite of his good intention? Di ba pinako pa rin siya sa krus? So yan po ang naramdaman ni David. Tapos ano pa? The mastery of God over all. So kahit na alam ni David dito, sigurado siya, alam ko po Lord na nakikinig ka, pinakikinggan mo ako. Kaya alam ni David na si Lord talaga is master over all. No, at hindi lang yan. Ano ba ang matters? Another M po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung matters of great importance, ano ba ang mahalaga talaga kay Lord? Siyempre, ang mga tao ay maligtas. Masking si David po, nais niya ang mga tao, yung mga nagsasabi sa kanya ng ganun, ay mawala sa ganung kalagayan. Kasi alam niya na ang kasalanan ay naglalayo sa tao, sa Diyos. Kaya, ang matter of great importance dito. Na ang mga tao ay lumayo sa kasalanan, tumalikod sa kasalanan, at magbalik loob sa Diyos. And then, nakakatuwa po, natutuwa po talaga ako kay Lord sa pagbinibigyan niya ako ng mga word na pwedeng gamitin. The ministerial hand of God, no? So, I'm very sure na inaliw ni Lord si David dito, kaya nga sabi niya, you have given me joy, di ba? Yung isa, sabi niya, the joy ng mga taong na nailigtas ni Lord sa ganong klaseng sitwasyon. Tapos, and finally, syempre, there is only one mediator, no, between God and man, and that is Jesus Christ Himself.
Biro nyo, itong salmo ay noong pa naisulat pero pinapakilala na dito kung sino ang ating Panginoong Jesus. Kaya napakaganda po mga kapatid na tayo din po, no, una, ulitin ko ulit yung kahabagan ng Diyos, the mercy of God sa verse 1, the move of God in the life of His children, in spite of yung number 2, mockery of some men. So, ang Diyos talaga mag-i-intervene sa ating behalf. Tapos yung mga post dun sa, kasi verses 1 and 2, tapos verses 3 and 4, may nakalagay na sela. So yun po ang moments of meditation. I-meditate natin, ano ba talaga ang sinasabi dito? Na ano ang magiging reaction natin if there are men who puts us to shame, na pinapahiya tayo, ano magiging reaction natin? Diba ang sabi nga ni Peter, if we are persecuted because of righteousness, ay magsaya tayo. Pero kung tayo ay magnanakaw at talaga nagkasala tayo, ay, kumbaga, dapat lang tayo ma-persecute kasi nga mali ang ginagawa natin. Pero salamat po talaga na tayo pag gumagawa ng mabuti, alam natin hindi nalilingid yun sa Diyos. Kaya the mastery of God over all, nilagay ko po the mastery, ibig sabihin, alam ni Lord, pag master, di ba, Panginoon, Lord, alam niya lahat. So, what are the matters of great importance? That men will turn away from sin, no, and turn to God. And then, the ministerial hand of God. Of course, no, nandiyan talaga siya. Bibigyan niya tayo ng kagalakan. Kaya nga, ang isa nakakatuwa kay Lord, naalala ko po mga kapatid, nung time na meron pong isang kasama na kung ano-anong sinasabi niya sa akin, pero kinuha na rin po ni Lord tong kasama. Alam niyo ba, natuwa po ako kay Lord kasi in the midst of that situation, bigla ako binigyan ng kanta ni Lord. Alam niyo ba yung kanta? Ay, ewan ko kung naisulat ko dito. Na ano nga ako, sabi ko, Lord, bakit nagagalak ang puso ko? Pinipersecute nga ako ng tao na ito. Pag nakikita niya ako, sasabihin niya, ay, yung iba dyan, kasi pag walang pagkain, magnanakaw na lang. Ganun po ang sinasabi. Kung kayo yon, tapos sasabihin sa anak mo na ganon, iba talagang malulungkot ka, kasama mo ito, nasa isang bahay kayo. Pero yun nga, alam niyo, naalala ko tuloy yung kanta, ang sabi po doon sa kanta, nagagalak ang puso ko dahil sa pag-ibig na alay mo. Ikaw ay akin at ako ay sayo. Yun. Kaya sabi ko, ay, ganun pala talaga si Lord na in spite of your situation, ay bibigyan kanya ng kanta. Ay, iba talaga ang pamamaraan niya para maaliw tayo, no? Kasi siya din nga po, sabi nga sa Zephaniah 3:17, the Lord is singing with joy over us. Biro mo, ang Diyos nagkumakanta, singing with joy over us. So, yun. Kaya, natuwa po ako dito sa ano na ito, na naalala ko yung kanta na binigay sa akin ni Lord nung matagal na po yun eh. Alam niyo si Lord sa akin, nagbibigay ng kanta, pero mga short songs lang siya. Yung ika nga ang sabi ko for private audience lang. Parang kagaya nito ni David na seeking for audience, private audience lang. Kumbaga si Lord lang ang audience talaga, no? Kaya alam niyo ba pagka si Lord po ay kinakausap natin, alam niyo ba na kahit maraming sabay-sabay nagdadasal sa Kanya, ay all ears pa rin siya sa atin individually. Ganon po kakapangyarihan ang Diyos natin. Kaya nga na-conclude ko po dito mga kapatid, that no matter what happens, we can have confidence and trust that God is there for us. His grace abounds, making us joyful in spite of untoward circumstances or persecutions, yung ganon na tayo nasasabihan ng hindi maganda, in spite na, alam naman natin, sa grasya ng Diyos, ay mabuti naman yung ginagawa natin. The fact that He sets us apart for Himself, which means we are His and He is ours. Wow, pag-aari tayo ng Diyos, no? Diba, alam niyo, tuwan-tuwa po ako pagka yung na ganito yung nababasa ko, na talagang ako ay pag-aari ng Diyos. Di lang niya ako anak, kundi ako ay pag-aari niya. Napakaganda pong na ang Diyos ang magmay-ari sa atin. Actually naman po, pati buhay natin, lahat, kalakasan, kung meron man tayong talino, kasiglahan, lahat yan ay galing sa Kanya. Kasi hindi naman tayo magiging ganito kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya, thank you Lord po. So, siyempre po mga kapatid, as usual, ito po ay nagawang ko rin ng isang tula. Thank you, Lord. So, praise God. Ito po ang tulang nagawa ko sa ano na ito. Ang kahabagan ng Ama, yun po ang na-title ko. Nadarama sa tuwina. Kasi kung tayo ay, He is ours and we are His, siyempre, siya yung tatay natin, no?
nadarama sa tuwina. Pag tayo'y nagkakasala, nakaabang na pagpapatawad niya. Totoo naman po yun. Kasi iko-convict tayo ng Holy Spirit. Hikayat niya sa balana. Kasalanay talikuran na at lumapit sa kanya. Kasi alam nyo, magpo-post po ako dito, naalala ko yung dusa, sakit ng ating Panginoon sa krus, di ba? Nung sinabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Kasi that time po, as human, dala-dala niya sa kanyang katawan ang kasalanan ng buong mundo. Biro po ninyo yun, ano? Wala siyang kasalanan. Banal siya, no? Tapos dinala niya sa kanyang sarili para lang tayo maabsuelto sa kaparusahan o yung mangyayari, the punishment of sin, yung magiging resulta ng kasalanan ginagawa natin. Kaya yung ginawa niya sa krus ay nagpalaya sa atin sa kasalanan, sa impyerno. At hindi lang po sa kasalanan sa impyerno, at sa kuko ni Satanas. Inisnas niya tayo, no? Kaya yan po ang ginawa ng ating Ama. Kaya nung siya ay nasa krus, nakabayubay, nasabi niya, why hast thou forsaken me? Kasi nga, nasa kanya ang kasalanan ng buong daigdig. Kaya kasalanan ay talikuran na at lumapit sa kanya. Tayo po, sa atin po itong lahat. Pagkat di niya tatanggihan ang taus-pusong pagsisisi at pagtalikod sa mga sala. Babaguhin niya tayo upang maging kawangis niya. Namumuhay ng may kabanalan at sa kanya'y kasiyasiya. Yan ang tunay na ligaya, higit pa sa mga ani at bunga, gaya nga ng nabanggit sa Psalms, no? Pagkat pangako niya, ang nakipag-isa sa kanya'y dati wala na. Lipos ang kaligayahan pagkat lagi siyang kasama. Puso ay payapa, kalooban ni Ama ang tanging hangad niya. Ipalaganap sa mundo paghahari ng Mesiya. Kaya, praise the Lord. Nandito na isulat ko pala yung awit na yun. No? Ang puso ko ay nagagalak sa pag-ibig na alay mo. Ikaw ay akin at ako'y sayo, pagkat buhay ay galing sayo. Yung, hindi ko na po masyadong ma-recall ang tono eh. Ang naalala ko na lang, puso ko'y nagagalak sa pag-ibig na alay mo. Ikaw ay akin at ako'y sayo, pagkat buhay galing sayo. Ikaw ang lahat-lahat sa akin, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. O yun po mga kapatid, no? Kaya kahit ano po ang nangyayari sa atin sa gitna ng persecution, ang mga tao, hinahangad nila ang ating kadustaan, tandaan po natin, kung kilala natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin, gaya ni David, napakaalam nito si David, kaya sa nasabing the man whose heart is after God. Kasi yung mga nagawa niyang mga salmo po, talagang lahat personal na ina-address niya kay Lord. Yung isang classic example ay yung Psalm 23, very personal, the Lord is my shepherd, no? Kaya ito rin po, no, humingi siya nagpipray siya ng audience na si Lord, pakinggan siya. Yan. Kaya thank you Lord talaga na after the prayer, ang sabi nga doon, binigyan siya ng favor ng Diyos, so naging happy na siya at the end. Kaya thank you Lord. So, ulitin ko po, let us put our trust, yung buong pagtitiwala natin, confidence and trust in the God who can save us from our enemies. Diba? Sabi nga ng isang verse din, if God is for us, who could be against us? Kaya mga kapatid, ang Diyos, lagi tayong sinasamahan. Pagka-aware tayo sa presensya niya 24/7, marirealize natin kahit na iniisip pa lang natin na hindi magandang gawin, makakasabi na tayo ng sorry Lord. Tapos pagka minsan may nasabi tayo na dapat hindi natin nasabi, makakahingi din tayo agad ng sorry kay Lord. Kaya napakaganda mga kapatid na yung babanggitin ko nga, ito ay panalangin ng isang taong bukas ang puso at kaisipan na alam niyang ang Diyos ay nakikinig sa kanya at siya naman ay makikinig din kay Lord. Kasi napakailangan din po kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin, pakinggan natin. Kasi marami sa atin, yung naalala ko na pag nagpipray daw po ay puro healing ministry. Hindi naman po masamang humiling kasi sabi ni Lord, ask and you shall be given. Pero napakaganda po, alam nyo minsan, yung gaya ng sabi dito, let's pause and meditate what God is saying to us. Kaya 2 beses dito pinanggit na kasi mag-pause po tayo. Kasi maaring why there are people who say like this and like that,
maaring examinin din po natin ang ating sarili. Tingnan natin, maaring may mga bagay tayo nagawa, nasabi na hindi tama, kaya maganda na po yun. Lagi tayo cross-examine kay Lord. No? Aside from us examining ourselves, magpa-cross-examine pa tayo kay Lord. Patingnan natin, Lord, look at my heart and see if there are errors in me. No? Kasi hindi naman natin nakikita talagang sarili nating error. Pero yung nga, ang gagaya ng pinag-aralan kahapon, ang salita, Lunes, ang salita ng Diyos ay para pong salamin. Kaya masasalamin natin ang ating sarili kung tayo ay may mga ginagawang hindi maganda sa harap ng Diyos. At talagang, dahil mahal niya tayo, itutuwid po niya tayo. Amen, mga kapatid. So, praise the Lord. Thank you, Lord po, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong pagsama sa ating Wednesday Bible Study. 2 Timothy 2